Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Ah, Ngayon lang po ako mag-uumpisa mag-vlog since September 28 po, 2023. So, bali itong iba-vlog ko po ngayon ay continuation lamang po ito at yung may intention para sa darating na midterm senatorial election po. Bago po ang lahat ay binabati ko muna kayo ng Happy New Year 2024. Naway ingatan po tayo ng Diyos sa lahat po ng panahon. Papanganib po ang panahon mga kababayan. Katulad na rin po ng sinabi ng Biblia na lalaganap po ang kasamaan sa buong mundo po. So naway ingatan po tayo lahat sa mangdako po ng ating bansa at ang buong mundo mga kababayan. Mga kababayan, since September 28 pa ako nag-last vlogging, that is a vlog or episode number 23. At ngayon po ito ay episode number 24. Itong pagpasok po ng January mga kababayan ay ito na po ang panahon ng politika sa ating bansa sapagkat meron pong tinatawag na midterm senatorial election na nagagalapin po next year. So, bali mangyayari po niyan, yung magpapile po ng mga certificate of candidacy, lalo na sa national, sa senatorial, yun po ay magaganap mga October this year po, 2024. Mga kababayan, hindi po lingid sa inyo na dalawang beses po akong nag-file ng Certificate of Candidacy for Senatorial noong 2019. At ito pong nakarang presidential election. Ito katatapos lamang po na ang nanalo po ay si President Bongbong Marcos. Yan pong dalawang certificate of candidacy na yan, senatorial and presidential, ako po ay independent party. Meaning, wala po akong kasama, wala akong kakampi. At malamang po na yan po ang dahilan kung bakit na-deny po ang aking COC during the last na tayo po ay pumasok sa national na politika po mga kababayan. Kaya po malakas po ang loob natin mga kababayan since sa senatorial file of COC at presidential. Dahil meron nga po tayong na-discover, na-invento, created, at yan po ay na-rehistro, yan laser cost of portraits po noong February 2019, na nilalaman po niyan ay mga pamamaraan kung paano po mabakasan ang crimes and corruption na kaya-kaya pong wakasan niyan po ng laser cost of portraits. So, parati pong sinasabi sa inyo na magpapatuloy po ang crimes and corruption forever at hindi po hinto po yan habang ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. Ano ibig ko sabihin? Kasi nga po ang mga batas po natin ay nangungusap lang. Hindi siya nakakakita ng actual na paggawa ng crimes and corruption. Katulad ng corruption o illegal drugs. So, nagaganap po sa buong mundo po yung corruption and illegal drugs na hindi po nalalaman po in actual ng ating gobyerno po yan. At kung sino-sino ang mga taong involved at kung magkano po ang involved yan sa buong bansa. Kaya nga napakalaki po ang nawawala sa ating bansa, sa ating kaperahan o budget na at marami rin nasisirang pamilya dahil lamang po dyan sa illegal drugs. At ganun din ang corruption na maraming nasisira rin pamilya gawa ng kinakapos po ang bansa na tugunan ang ating pangangailangan sa pananalapi po, mga kababayan. So, mga kababayan, itong darating na October 2024 po ay
malaki po ang chance ako na mag-file uli ng Certificate of Candidacy for senatorial slate para sa darating na next year, midterm election. Pero siguro this time, hindi na po ako magpapile as independent party. So pipilitin ko pong maka-join sa isang political party. Alam niyo naman, kapag kayo ay nasa political party, malaki po ang chance na ang pangalan ninyo ay makasama doon sa listahan ng mga kandidatong iboboto po ng mga tao. So yung nakaraan po, tayo ay independent at during the senatorial, muntik-muntikan na rin akong nakasama. Actually, 63 ang pinili doon, ay ako ay pang 64 sa senatorial slate noong 2019. So itong presidential nung nakaraang 2022, I think, tayo po ay na-delay dyan, gawa ng tayo po ay independent party. So this time, titiyakin po natin na ako po ay mag-join o hahanap ng isang political party na masasaliban po, mga kababayan. So yan lamang po, mga kababayan, at sa mga susunod na episode, I think siguro sisipagin na nga ako kasi nung mga nakaraan medyo may nararamdaman tayo makarayuma sa katawan kaya medyo tinatamad ako. So ngayon medyo nagkakaroon kasi ng challenge sa akin yung mga nababalitaan kong mga crimes and corruption na kapapasok lamang itong taon na 35 million po ang nakuha dun sa jewelry shop sa Osamis na dumaan po, naghukay po ng parang drainage papunta doon sa loob ng mall at pinuntirya yung jewelry shop na nakuhanan po ng cash and valuables na mga alas po, mga kababayan. Na which is kayang-kaya pong wakasan po yan ng laser co super portrait dahil ang bottom line pa rin po dyan ay tumutukoy sa pag-ibig sa salapi, mga kababayan. Na dyan po nakadesign ang laser co super portrait. Mga kababayan, maraming salamat po at yan lamang po. This is episode number 24 at hintayin nyo na lamang po ang mga sunod-sunod na episode na ilalabas ko. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat.